Umakyat pa sa 33 billion pesos ang tinatayang halaga ng pinapatayong bagong Senate building na posibleng abutin pa ng taong 2027. Hindi yan katanggap-tanggap para sa isang senador na bubuo ng bagong komite para tutukan ang proyekto. At nakatutok si Mav Gonzalez. Ang unang iniulat na 8.9 billion pesos na halaga ng ipinapatayong bagong Senate building sa Taguig, kalaunan lumabas na maaaring umabot pala sa 27 billion pesos. Ngayon, sa bagong kwenta ng Department of Public Works and Highways, lumobo na ang halaga sa 31 billion pesos. Yan ang nakalahad sa liham ng DPWH kay Senate Accounts Committee Chairman Senador Alan Peter Cayetano, nagre-repaso ng proyekto. Changes in the plans. And then the inflation over the last few years. The system that they did in the designs. If they consulted everyone before they came first with the first DAED, you would not need a revised DAED, and you don't have to pay even for the. So like right now, no, every time we tell them stop kasi there's new plans, the contractor is allowed to charge. You're not allowed to charge the contractor if hindi pa approve yung DAED. Ang tinutukoy niyang DAED ay ang Detailed Architectural and Engineering Design na binago dahil hindi umano nakonsulta ang mga senador antemano. At kung isasama ang bayad sa lupa at furniture, pati commissioning at testing fees, mahigit 33 billion pesos na ang total project cost. Kaya naman minsan na itong tinawag ni Senador Cayetano na pinakamahal na gusali sa bansa ngayon. Base sa pagtataya ng GMA Integrated News Research, ang halagang 33 billion pesos kaya nang makapagpatayo ng mahigit 13,000 classroom o 8% ng halos 160,000 classroom shortage ng bansa. It's only now that we have a timeline and overall project cost. But hindi acceptable yung timeline na 3 to 4 years at hindi rin acceptable kay Senate President at sa akin yung 31.6 B na the building cost or 33 billion na project cost. Sa original na plano, dapat tapos na ang new Senate building ng January 2021. Pero ngayon, 2026 o first quarter ng 2027 na raw ang tinitingnan ng DPWH. Sabi ni Cayetano, hindi ito katanggap-tanggap sa kanila ni Senate President Cheese Escudero dahil masyado na itong matagal. We're going to put up a new Senate Coordinating Committee kasi nga masyadong maraming red tape, too many people, too many levels. But we're asking the DPWH to mirror yung gagawin namin. Kasi paikot-ikot din sa iba't ibang sa kanila. Pagtitiyak ni Cayetano, hindi na lalaki pa ang gastos sa new Senate building at tuloy ang construction. Whatever was procured before, tuloy-tuloy yun. And yung mga pending na change orders na tuloy-tuloy lahat yun. So may day-to-day na maliliit na decisions, may team na rin kami. Tapos kung may major decisions, they bring it up to me, I bring it up to the Senate President. Ayaw magkomento ni Cayetano sa tanong kung nagkaroon ng anomalya sa mga nakaraang transaksyon ng Senado dahil ang focus daw nila ngayon ay mabababa ang gastos. Meron din naman daw presumption ng regularity. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.